Sheikh Yusuf, baka may khulasatul kalam ka. In short, ano nung nasabi natin na last na? Doon kay kay Plato at saka kay Aristotle. At saka doon sa mga Griego at saka Romano, anong meron sila sa iktisad, sa economics? Alam, Sheikh. Ang mga Griego man, ilang iktisad man kay more focus man sa mga specialization sa working class man. Pero I know si Aristotle man sa iyang libro man, ang focus sa economics kay konti ang diferensya or nakaiba si Aristotle sa Plato sa iyang kitab. Pero ang mga Romano, nag-improve sila ang mga aspeto sa mga sa ilang foundation sa economics man. At ang economics sa mga Romano, ito ang mga foundation sa mga Western economics na yun. Barakallahu fik Akh Yusuf. Jazakallah khairan. Shukran jazila. Hasanan. Na mumtaz Akh Yusuf. Barakallahu fik sa ma'lumat, information. Okay. Sino pa? Tafaddal. Pag wala kayong questions or khulasatul kalam, ako magtatanong sa inyo. Marami talaga akong questions na ipon. Pero, ang question ko dito rin sa napag-aaralan natin ngayon. Tafaddalo. Okay, my question is, ano ang economics noong unang panahon na bago pa lumitaw ang ilmul iktisad or the science of economics? Anong tawag doon sa kanila? Tafaddalo. So ano ang economics noong unang panahon na wala pa itong ilmul iktisad or itong the science of economics? Hello ya jamaah. Bakit ganun pa Kradok? Ano nga ba yung Arabic na yun? Anong Arabic yan? Yung kasi wala pa namang ilmu iktisad noon. So more Yung on the ideas sciences of lang. economics. Opo, the sciences of economics. Eh, So anong tawag noong unang panahon na wala pa yung the sciences of economics? Sa palagay niyo. Nakuha niyo kay niya, may nabanggit ba tayo? Barter ho. Barter system. Opo, isa yon. Opo. Barter system. Wala pa yung unang panahon, wala pang Yung mga ilmong iktisad sa? iktisad. Wala pa. Aha. Yung mga pagpapautang. Yung pagpapautang, isa yan. Noong unang panahon, wala pang economics. Wala pang naglagay sa economics. Ano pa? Mumtaz, Sister Fatima. Sister Cheryl, bawi ka. Ano sa'yo? Sister Lina, Sheikh Juber. May mga supply na po. Supply na ano? Mga produkto po. Produkto. Pero wala pa yung mga theory ng ilmul iktisad. Aha, wala pang theory or nadariya in Arabic, nadariya, theory ng ilmul iktisad or the science of economics at saka aplikasyon. May aplikasyon na, wala pang theory. Hakada? Ganyan po ba? May aplikasyon na, may tatbikat na pero walang theory. Naam. Tama, masyaallah. So anong mga aplikasyon nila nung unang panahon? Like, hindi pa nabanggit. Ano pa? Yung mga sa agriculture, tsaka may mga raw materials na sila. Agriculture. Aha. Productivity and trade. So international trade, 'di ba? Yung mga Romano, minsan may alakayan sila sa mga Persian kahit magkalaban yan sila. Tama po ba, Sister Fatima? May trade yan sila. International trade 'yon. Naamdok, kahit magkalaban, nagtitrade sila. Nagtitrade sila, opo. Yes. Kahit nung panahon ng Samaka at saka nung kalaban ng ibang imperyo. Yung mga nagtitrade Yahud pa rin sila. Tama, yung mga Mayahud sa Madina na may trading yan sila sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa yung mga
Hindi Opo. apektado ang trading. So isa yun, wala pang economics doon. Ilmul Iktisad, yung the science of economics. Masya Allah. So ibimana, ibig sabihin, noong unang panahon meron ng application, tatbikat, pero wala silang Trading theory. na doon. Opo, trading. Ewa. Wala silang Kasi di ba theory. ang ano nila doon is karavan lang naman. Karaban. Opo, isa yung karaban. Opo, barakallahu fikum, Sister Shirel and Sister Fatima. Meron ka pa dagdag, Sister Shirel? Tapos kukunin natin Sister Layla. Sige, kay Sister Layla na po. Okay, yala, tafaddali Sister Layla. Between the Turkish and Greece. Malapit ka sa Greece. Tafaddali. Labor and slavery. Slavery. And yung iba, di ba, dati, on ancient time, kapag of course, kailangan nila ng pera or resources, wala silang pambayad. So, magsasaka sila sa isang certain land, tapos hati sila. Or porsyento sila nung may-ari ng land. Parang ganun po. Opo. So, noong unang panahon, wala pang ilmul iktisad. Wala pang the science of economics, ha? Sister Layla? Wala pa? Yes, wala pa po. So, bimana. Uh-huh. Ituloy mo. So, yung nakikita ko lang based lang sa history is, of course, di ba, wala pa tayong katulad ngayon na meron na tayong kumbaga mga contract, may mga system flow sa mga business or paano ba. So yung sinauna siguro yung mga mahihirap para na meron din silang resources no na ipakain sa pamilya nila or aside sa of course yung barter, yung na-mention, yung lending, yung labor siguro. And siguro slavery yung more like yung term nila Oo, 'di ba? Kasi kahit nga dati 'di ba, binibenta yung yung mga slaves. Opo. Meron yan. Pero ngayon wala na. Wala na ngayon. Oo. Wala na. Okay. Jazakumullah khairan. Mumtaz, Sister Layla, Sister Shirel, Sister Fatima, Brother Yusuf. Kunin natin yung 5 minutes sa fi usuril wusta fi uruba. 5 minutes. Kunin natin. Okay, bismillah. في الأصول الوسطى في عروبة التي استمرت من القرن الخامس الميلادي حتى القرن الخامس العشر الميلادي ظهر النظام الإطائي وكانت الزراعة هي النشاط الرئيسي للنظام. I-explain natin yan, yung usurul wusta. Ano yung usurul wusta? So, yan po in 5 minutes inshallah. Kaya-kayang 5 minutes yan? Sa palagay ninyo. Kaya natin yan 5 minutes? Inshallah. Okay, noong gitnang panahon, Middle Ages, sa Europa, ika-5 hanggang ika-15 siglo, lumitaw ang sistemang feudalism. Ang agrikultura, ang pangunahing gawain ng ekonomiya. Ang simbahan, the church, ang may malaking kapangyarihan sa edukasyon at kaisipan. Walang malinaw na sistematikong pagsusuri sa ekonomiya, ngunit may mga idea ukol sa katarungan, pagmamay-ari at interes sa panahon ng Middle Ages. Anong example niyan sa sistemang feudal? Ang mga lupa ay hawak ng mga Panginoon. Sino kaya mga Panginoon nito? Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, yung lords. Ano yung Sister Fatima? Panginoon? Yung? Lord, mga leaders. Mga leaders. Opo, Masya Allah. Barakallahu fikum. Hindi po Panginoon, no? Okay. Ang mga lupa ay hawak ng mga lords, mga Panginoon, at mga magsasaka, serfs, ay nagtatrabaho sa lupa kapalit ng protection. No? Halimbawa, ang magsasaka ay nagtatanim ng trigo, ngunit malaking bahagi nito ay napupunta sa Panginoon, sa mga lords, bilang buwis o renta. Ano ang papel ng simbahan dito? Ang papel po ng simbahan, church, ang nagdidikta ng moralidad sa kalakalan at ekonomiya. Anong halimbawa niyan? Ipinagbawal ang labis na interest usury sa pagpapautang. So,
bawal po ang labis na interest, pero hindi bawal ang interest. Okay, kukunin natin yan inshallah sa comparative religion. So pinagbabawal ang labis na interest, no? Yan ang papel ng mga simbahan sa pagpapautang. Ang mga aral pang ekonomiya ay nakapaloob sa mga usaping etikal at theological nazariya, no? Si San Thomas, kilala niyo si San Thomas? Si San Thomas Aquinas? Sino nakakilala sa inyo? Si San Thomas. Thomas Aquinas. San Thomas Aquinas. Aquinas sa Arabic. Kilala ninyo? Walang nakakilala sa inyo. Si Sheikh Yusuf Tafaddal. Sino si San Thomas Aquinas? In 1 minute, bismillah. Si Santo Tomas or Saint Thomas Aquinas man, itong isang philosopher sa mga Katoliko man. Sa panahon sa Middle Ages man, may maraming kitab na siyang isulat para sa simbahan. For example, sa bawas sa usury man, mga church writings po, ang akida sa mga Kristiyano sa panahon na ito, o ang mga rulings para sa mga Katoliko sa Middle Ages man.